Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Na-miss ko na po na gumawa ng video at magbigay ng update sa inyo. Don't worry guys! On today's vlog ni Payong Kaibigan, isang napakagandang employment opportunity yung ating pag-uusapan. Especially para sa mga gusto na magtrabaho po dito sa Saudi Arabia. Okay? So sana po ay panoorin nyo po mabuti. Tapusin nyo po ang video na ito. I-share nyo po para mas marami po ang makaalam. Okay? Last December 5, 2024 ay inilabas na po yung guideline or yung panuntunan ng ating Department of Migrant Workers. Of course, aprobado po yan ni Secretary Hans Kakdak. Panuntunan po ito para po sa approval process, 'di ba, ng job orders para po sa trabahong residential support worker and or cleaner. Ulitin ko po, yung trabaho na pinag-uusapan natin, papunta po ito ng Saudi Arabia ay residential support worker and or cleaner. Okay? Ito po ay ito na po yung resulta nung naging pag-uusap ng ating dating secretary, of course si Secretary Toots Ople, at of course ng pamunuan ng ating Ministry of Human Resources and Social Development dito sa Saudi Arabia. So pag-uusapan po natin yung mga key features or highlights ng trabaho na ito. Unang-una po, ang visa type nito ay skilled visa po ito. Hindi po ito kagaya ng visa ng ating mga domestic worker. Okay, pangalawa po, yung magiging employer po ninyo ay yung mga mega recruitment companies. Of course, yung pangatlo, which is yung ikakatuwa po ng karamihan, ay naka-leave out po kayo dito, 'di ba? Hindi po kayo doon stay in sa inyong mga employers, leave out po. Yung magbibigay or magpo-provide po ng inyong accommodation ay yung inyong mega recruitment companies or yung employer po ninyo na yan. Okay? Provided po nila yan, libre dapat yan yung accommodation. Ganon din po yung transportation. Paalis of course sa accommodation ninyo, papunta doon sa pagtatrabahuhan nyo at pauwi din yan. Okay? Sahod naman yung pag-uusapan natin. 2,000 riyals, 'di ba? Yung buwan ng sahod po dito, 2,000 riyals. 1,500 po yung basic salary plus 500 riyals yung food allowance. Okay? Bayad din po yung overtime, 'di ba? Paid overtime kapag sumobra po kayo ng pagtatrabaho ng 8 hours, 'di ba? As per Saudi labor law. And as per DMW na guidelines, dapat provided din ng mga mega recruitment companies yung ating health insurance. At isa pa pong magandang balita dito ay wala po dapat kokolektahin, 'di ba, na placement fees. Yung mga mega recruitment companies na yan or mga foreign recruitment agencies, wala pong babayaran yung ating mga kababayan. In addition guys, meron din itong automatic na dagdag sahod kapag merong naaprubahan, 'di ba, na bagong kasunduan yung ating DMW at ng Ministry of Human Resources and Social Development ng Saudi patungkol po sa sahod. Okay? At taon-taon din po na i-review yung inyong sahod. Next one, sinilip ko din po yung standard employment contract, which is pag-uusapan po natin in our next video yung detalye noon kasi medyo mahaba-haba. So ito lamang po yung pinili ko doon. So standard employment contract, 2 taon pa rin po yung kontrata, di ba? 2 years contract, 3 months po yung probationary period. At yung working hours nyo po ay 8 hours per day and 6 days per week. At isa pa pong magandang balita dyan, meron po kayong bayad na weekly rest day, di ba? Or day off. At isa pa po sa ni-require ng ating DMW sa mga mega recruitment companies na yan ay magkaroon po ng welfare officer, 'di ba? Doon sa kanilang accommodation, 'di ba? Dapat para at least kung meron pong mga problema, labor issues, yung ating kababayan ay meron po silang malapitan. Okay? So sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang balita, 'di ba? Especially din po sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa loob ng bahay, 'di ba? Kung iisipin po natin, ito po yung mas maganda, mas maluwag, di ba? Ganon din po yung protocol. Hindi po dapat hawak ng mga mega recruitment companies na yan yung documents ng ating kababayang OFW. Ang tinutukoy ko po, syempre yung ating passport, yung ating ikama, lalo na nung mga cellphone, dapat hindi po yan
hinahawakan ng mga mega recruitment companies na yan. Okay? So sana po ay nabigyan ko po kayo ng mabilisan at tamang update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Kung kayo po ay merong natutunan, please write it down in the comment section. Paki-like ang video na ito, paki-share na rin po para marami po ang makaalam. And please don't forget to follow me sa aking YouTube channel, Payong Kaibigan, sa aking Facebook account, which is yung Payong Kaibigan OFW Updates, or kung dito man po kayo nanonood sa TikTok. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.